Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Sa pagkakataon ito na muli po tayong magsama-sama sa hapagkainan ng ating pong Panginoong Jesucristo. At patuloy na sama-sama po tayo upang pumasok in His Holy Presence na magiging isa para sa Kanya ngayon at magpakailanman. Ihanda na po natin ang ating mga isipan sa patuloy na pagtanggap po natin sa mga katotohanan na ito'y mahahayag upang magkaroon po ng katuparan ang lahat ng ito para magbigay ng karangalan at kaluwalhatian sa buhay natin Diyos. Kaya hayaan natin ang ating isipan na mapasailalim sa pag-ahari ng ating puso. Kung may Biblia po kayo, magpagbukas po kayo sa akin sa Acts chapter 4, verse 31 hanggang 34. Umpisahan natin sa 31. Basahin ko po sa King James Version. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that all of the things which he possessed was his own, but they had all things common. And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Neither was there any among them that lacked, for as many as were possessors of lands and houses sold them, and brought the prices of the things that were sold. Father, we thank you for this scripture. I pray, Lord God Almighty, to continue, Lord, na alisin lahat ng mga nakatakip na katotohanan, Panginoon, Lord God Almighty, sa likuran ng nasusulat, Panginoon, Lord God Almighty, alisin ang tabig nito upang patuloy na ma-reveal ang katotohanan sa aming mga buhay. And I declare that there will be a great manifestation to each and every one. Father, we thank you and thank you even the presence of all your heavenly hosts. And even, Lord God Almighty, sa patuloy na bukas na pintuan ng kalangitan, Lord, that we may be able freely to enter, Lord God, into your holy presence, Lord God, as one together all day long. Father, we thank you and give us more knowledge and wisdom that we may be able, Lord God Almighty, to fully understand about the reality of the truth. Father, we thank you. We give you praise, glory, and honor. The most wonderful name, Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. So ang ating pong topic for today ay about the fulfillment of the heartbeat of God. So, kung titingnan po natin ang banal na kasulatan, even sa awit, ang sabi ni Psalmist David, that the heavens declare your glory. So, paano ito paano na-declare yung pong glory ng Panginoon in heavens? Actually po, yung trabaho ng Panginoon ay ito po yung nagdedeklara ng kanyang kaluwalhatian at kanyang kadakilaan. Kaya po, noong nalikha niya po ang lahat ng bagay sa heavenlies, maging dito sa mundo, planet Earth, ay lumikha po siya ng tao. At ang sabi niya, let us make man according to our image, according to our likeness. So, ibig pong sabihin na yung nilikha ng Diyos na tao ay siya ang dapat magdala ng kanyang the image, to carry the image of God and His likeness. So, yun po yung layunin kung bakit nilikha ang Diyos ang tao. To carry forth the image and the likeness of God. At upang
doon sa pagdadala nito ay patuloy na magbigay sa atin, sa lahat sa tao, ng kapayapaan, kagalakan, katiwasayan in the presence of the living God. So yun po yung layunin. Kaya po, noong unang panahon during the time ng ating ninuno, ay anduroon na mapayapa, na sila po ay namumuhay under the presence of the living God. Ngunit dumating yung pagkakataon na kumilos si Satan at nilinlang niya po ang ating ninuno, at doon sa kanyang panlilinlang ay nagtagumpay na makuha niya yung atensyon ng ating ninuno na siyang naging dahilan upang ang panganib ay dumating na sa buhay ng tao. Kaya, nung nahulog na ang ating ninuno sa pain ni Satan, yung pagiging tagapagdala ng image at likeness ng Diyos ay napalitan. Dahil nung nasakop na ni Satan ang buhay ng mga tao through the law of the flesh, ay hindi na po ang kaluwalhatian, hindi na po ang image at likeness ng Diyos ang ipinapahayag ng tao, bagkus ito ay ipinapahayag na niya yung pong kalikasan ng kadiliman. Apart from the knowledge of men, ang tanging tumatangkilik na lamang that God created men ay yung isipan ng tao. Kaya andoon yung pagtawag, andoon yung panalangin, andoon yung pagtangkilik that God created man. Pero yung yung mga buhay na kanilang kinatatayuan ay hindi na po ito nagpapahayag ng katotohanan ng kalikasan ng kalangitan, bagkus ang kanilang ipinapahayag na sa likuran ng pagtawag nila kay Jesus ay ang ipinapahayag ay ang kalikasan ng kadiliman through the law of the flesh. Kaya nasira po, nayurakan ang karangalan ng Diyos, nasira yung layunin ng Panginoon na yung kanyang nilikha ay siyang magdadala ng kanyang imahen at ang kanyang katauhan ay nasira na po. Kaya dito ginamit ni Satan ang mga tao sa likuran na hindi kaalaman, di alam ng tao na nangyari. Ginamit ni Satan ang mga tao upang yurakan ang karangalan ng Diyos dahil ang tao hindi naalis sa kanila. Yung pagtangkilik ng sabi, ang Panginoon ko ay ang Panginoong Hesus. Ang tagapagligtas ko ay ang Panginoong Hesus. Pero yung buhay na dapat ito ay hamuhin, yung sinasabi that they are created through Christ o narikha mula sa Diyos, ay siya dapat ang magpapatibay na talaga pong nilikha ng Diyos. Pero hindi po, dahil yung bibig, yung kaisipan, ang tumatangkilik hinggil sa Diyos, pero ang katawan, ang siyang nagsasabi na lahat ng ito ay puro kasinungalingan. Yun po ang nangyari. Kaya nagkawatak-watak ang tao na ang layunin ng Diyos, kaya na nga inilagay sa paraiso upang mamuhay ang tao na punong-puno ng kapayapaan at kagalakan, punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng walang humpay na kasiyahan sa piling ng bawat isa.
na sila ay magiging isa para sa Diyos lahat ng kanyang mga remnant. Kaya lang nung nasira po at na linlang ni Satan ang ating ninuno, doon na po dumating na yung kalikasan ng kadiliman ay in-enforce na niya sa buhay ng tao yung masalimuot na panahon. Andun na po yung pagkakawatak-watak, sariling katwiran ng iba't ibang mga tao. Ngunit iisang Diyos yung tinatangkilik, kaya po nasisira ang karangalan ng Diyos dahil once na tayo po, ulitin ko po, na sinasabi natin ang Panginoong Hesus ay siyang ating Panginoon, ngunit yung uri ng buhay na ating kinagagalawan ay hindi angkop doon sa kanyang layunin kung bakit niya nilikha ang tao. Ito ang sumisira. Nasasaktan ang Diyos. Kaya po, ang Panginoon ay gumagawa ng paraan na ma-restore niya ang planet Earth, dahil sabi ng banal na kasulatan, the earth is the Lord and the fullness thereof. Kaya siya yung nagmamay-ari, ngunit dinungisan. Sinira po ng kadiliman, sinira ni Satan yung katotohanan, at inangkin ni Satan na siya ang master ng mundong ito. And that's true, dahil nakuha po niya yung legality ng tao to rule sa planet Earth, yung pong physical na katawan. Kaya siya po ang naglagay ng batas na dito na po bumilanggo at bumihag sa bawat mga tao na dito na nasanay ang kanilang katwiran upang ipaglaban yung sinasabi that they are created by God, pero hindi na po. Dahil gaya ng sinabi ko, nung ipinanganak tayo, we are no longer born in the kingdom of God, but we are born in the kingdom of Satan through the law of the flesh. Kaya yun yung dahilan ng Panginoon ay naghanap ng remedyo na ma-restore niya ang kanyang karangalan sa planet Earth bilang siya yung nagmamay-ari. Kaya hanggang dumating ng panahon ay pinanganak si Abraham, at dito po ay bumuo ang Panginoon ng covenant between Abraham and God, upang sila na yung magdadala ng pangalan ng Diyos when it comes to planet Earth. Kaya po ito yung mga pinagmulan ng mga Israelitas, na dapat sila ay magdadala ng pangalan ng Diyos, ng kalikasan ng Diyos, habang ang Diyos ay nagmamasid sa kanila sa araw-araw ng kanilang mga buhay. At pinapaalalahanan sila sa pamamagitan ng mga propetas. At dito ay inaasahan ng Diyos na magtagumpay at mahango niya ang kanyang bayan sa tamang landas, ngunit nabigo po dahil ang kanyang bayan ay nalihis ng kanilang landas at sila po ay nagkasala. Kaya dito po, dahil sa kanilang nagawa, ay pinadala ng Panginoon ang kanyang anak na si Jesus. Dahil at sa pamamagitan ng Panginoong Jesus ay upang i-restore sa buhay ng tao ang kagalakan, kapayapaan at katiwasayan. At higit sa lahat ay gamitin ang tao na maibalik yung kalikasan ng Diyos, that men carry the image and the likeness of God. Kaya po makikita po natin na yung kanyang kapanganakan ay marami ang nagbubunyi. Kaya lamang napakalungkot dahil ang tao po ay tinatangkilik niya yung kapanganakan ng Panginoong Hesus bilang siya yung tagapagligtas, ngunit sa kaparaanan ng ordinaryo na kaalaman ng tao. Kaya nga,
minsan lang kung maalala ang Panginoong Hesus, yung kahalagahan niya sa panahon ng December 24 and 25, na katulad sa mga pagtangkilik ng mga tao, na kapag namatay ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mahal sa buhay, ay nanduroon ang kanyang pagtangkilik at pagpapahalaga kapag dumating ang kanyang birthday. At ganun po, na tinangkilik ng tao ang Panginoong Hesus sa buong mundo, at ipinagbubunyi na siya yung tagapagligtas, ngunit sa paglikuran na siya ang tagapagligtas, yung kanilang mga buhay ang siyang nagpapahayag na kasinungalingan lahat yung kanila pong ginagawa. Kaya, nung nandito ang Panginoong Hesus ay kanyang ipinahayag na bago siya pupunta doon sa cross ng Kalbaryo, na ang sabi niya, John chapter 17, na ang sabi niya, ito yung panalangin niya sa Ama, na sana Ama sila ay maging isa katulad natin, upang ang buong mundo ay malaman nila, that the world may know. So, ibig kong sabihin, na yung kanyang pagtawag sa kanyang mga bayan, yung mga iilan na tumanggap sa kanya, ang sabi ng Panginoon na sana'y maging isa sila. Kaya nung nandun po na kinausap niya ang kanyang bayan in John chapter 8 verse 31 and 32, 30-32, ang sabi ng Panginoon, if you continue with my word, truly you are my disciple. Then you shall know the truth, and the truth shall set you free. Marami po ang nag-claim yung verse na ito, pero di nila nauunawaan kung ano ang tunay at katotohanan dito. Dahil sa Tagalog, inuulit ko po, dalawang meaning po nito. Na yung isang meaning ay malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan siyang magpapalaya sa inyo. But malalaman, ulit-ulitin ko, na yung malalaman, it is only addressed to what it is written. Na yung katotohanan ay hindi po person na nalaman ng buong mundo, kundi dahil nasulat po sa Biblia ay nabasa at inangkin lamang na hindi man lamang nakilala at natagpuan ang buhay na Kristo. Napakadaling sabihin na kailangan ma-encounter po natin si Jesus. Pero never na nagkaroon po ng katotohanan nito, kundi nakabatay lamang doon sa kanilang nabasa at kaalaman doon sa Biblia. Kaya marami pong nagsasabi sa akin na, Pastor, sa nasusulat lamang tayo. Kaya di nila natagpuan. Yung isang meaning ng is makikilala mo ang katotohanan, ang totoo, at ang totoo ay magpapalaya sa iyo. The word makikilala, it is addressed to a person. It is addressed to the risen Christ. Kaya nga sabi ng Panginoon in John chapter 5 verse 39 and 40, sinasaliksik ninyo ang kasulatan dahil naniniwala kayo na dito may buhay kayo na walang hanggan. At totoo, dahil ito yung nagte-testify sa akin. In verse 40, ngunit sabi niya, di naman kayo pumunta sa akin upang magkaroon kayo ng buhay. So, ibig pong sabihin na maraming mga tao na ito ay nakakaalam kay Jesus. Maraming mga tao na nagbubuklat ng Biblia. Binabasa from Genesis to Revelation. And that's good. Pero ang problema, doon lamang nabilanggo ang kanilang kaalaman hinggil kay Kristo. But never that they attempt na hanapin at katagpuin yung nabuhay na Kristo upang lubos
nilang makilala. Kaya nung sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulos, you shall know the truth. So ibig pong sabihin, hindi pa po nila lubos na kilala yung totoo. Kaya sabi niya, you shall know the truth. Kaya, noong napunta sa cross, at siya po ay namatay, ngunit siya ay nabuhay at umakyat po siya sa langit. Ngunit bago siya umakyat sa langit, 10 days before the day of Pentecost, ay kanya pong sinabi sa kanyang bayan, maghintay kayo sa upper room, sa Jerusalem, at tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba ng Espiritu Santo. And you shall be witnesses unto me both in Jerusalem, Judea, and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So marami, more than 600 ang naghintay. Pero 120 lamang ang nakatagal na maghintay sa pagbaba ng Panginoong Hesus. Actually, yung sabi niya na bababa ay siya rin yung bumaba. Si Jesus, pero hindi na po si Jesus bilang tao, kundi si Jesus bilang si Kristo, anak ng buhay na Diyos. Kaya po, nung bumaba at nakapasok sa buhay sa katawan ng kanyang mga disipulos bilang Spirit, at dito na po lubos na nakapagpakilala sa kanyang bayan. Kaya makikita po ninyo kung paano po ipinanganak ang iglesia or the church. Because during the time na sila po ay napasok na ng Panginoong Hesus, the risen Christ, ang kanilang mga buhay at lubos na nilang nakilala, that is the start of the church journey. Dito na po nag-umpisa yung paglalakbay ng tunay na iglesia. Kaya itong nabasa po natin, ito po yung lubos na larawan ng katuparan nang sinabi ng Panginoon that upon this rock I will build my church. A church that is empowered by the Spirit of Christ. A church that is going to mobilize by the power of Christ. Hindi po ito salita. Hindi po ito nasusulat lamang ang church na salita, kundi ang church ay tao. It is a living organism. Kung paano ang Panginoong Hesus ay sinabi sa John chapter 1, na ang sabi doon, in the beginning is the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the same thing, na nung binanggit ng Panginoon about the church, that in the beginning, the Word. The church is the Word. And the Word was with the church. And the Word is the church. So hindi na po salita, hindi na po aral, hindi na po kaalaman ang dapat mamutawi sa mga tao, kundi because of the presence of the risen Christ, everyone will be transformed into a reality of a living church. Na ito po yung larawan nito, na ang sabi rito, and the multitudes of them that believe were of one heart and of one soul. Neither said any of them that all of the things which he possessed was his own, but they had all things common. Ito po ang nangyari. Ito po yung katuparan ng heartbeat ng Panginoon, that everyone that believe and receive Christ in their life, they are in one heart, they are in one soul. They continue to have their journey on planet Earth with all the things common.
So ganun po ang larawan. This is the real plan of God. And ito po yung katawagan ng lahat ng mga tao. Hindi upang patuloy na ituro hanggang sa katuruan na lang about the church. Kaya, ang nangyayari kapag itinuturo na walang presensya ng Panginoong Hesus, yung kapilya ang naging simbahan. Ang kapilya ang tinatawag na church. Kaya sasabihin, mangangalap ng mga kaluluwa, sasabihin, pumunta ka mag-church sa aming church. Pumunta ka mag-church sa aming church. Where is now the Church of Christ? Nasaan na that living church? Ito po yung katuparan. Umpisa na mag-journey, maglakbay ang buhay na iglesia. Nataglay-taglay yung pong the image and the likeness of Christ. Dala-dala ang kapangyarihan. Nagwi-witness sila. Iisa sila. Bakit? Dahil dito mo makikita that they are from God because they are one together. Hindi watak-watak. Hindi maraming mga church na sinasabing yung organization ay naging church. Kaya maraming tao na nananatiling bulag. Maraming tao na nananatiling bingi. Bakit? Dahil ang mga tumatayong church na sinasabi, the Church of Jesus Christ, ay hindi po nagkakaunawaan. Meron pong mga division. Meron pong mga alitan concerning yung doctrine. But tandaan po ninyo that when the church was born, ito po ay ipinanganak in a highest dimension of God's calling. Na ito ang kailangan po natin maabot, that we are going to live according to it. Ito yung pangako, katuparan ng pangako na sinasabi ni Apostle Pedro in Acts chapter 2, verse 38 and 39. Na nung sinabi yung mga Hudyo, ano na ang gagawin namin? Na ipako na namin sa krus yung si Jesus. Pero ang sabi ni Pedro sa kanila, repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin, that you may receive the gift of the Holy Ghost. Verse 39, for the promise is for you and for all your children and for all the people who are far off. So ibig pong sabihin, ito na ang katuparan. Dahil makikita na po natin, itong nabasa natin na ito, hindi upang hangahan natin yung nangyari sa kanila, kundi ito ay kailangan madugtungan hanggang sa huling panahon na ganito ang mangyayari sa bawat buhay ng mga taong nagnanais at naghahangad to serve the living God. Kaya makikita po natin, ito yung pangako na bagamat itong mga Israelitas ay sila ay matigas ang ulo. Bagamat ang mga Israelitas, they betray the trust of God sa kanila. Pinagkatiwalaan. Pero, bakit hinanap pa sila? Kasi, that is because of the covenant na ito ay binuo ng Diyos between Abraham at ang Diyos, which is everlasting covenant. Kaya po sila yung hinahanap ng Diyos. Ang pagkakaiba lang, ang Hudyo at ang mga Gentile by nature na katulad po natin, ang mga Hudyo talagang hinahanap ng Diyos sila para muli silang ibalik doon sa kanilang pinanggalingan, ipakita ang landas o daan na sila ay makabalik doon. Pero tayo po ay iba dahil tayo ang magdidesisyon kung gusto natin makiisa o mapabilang sa bayan
ng Diyos. It is our choice. Hindi po ang Diyos ang siyang pipili para sa iyo, kundi binukas po niya ang pintuan ng kalangitan at malaya kang humakbang papasok dito, ngunit kailangan lumabas ka from the kingdom you belong, which is the house of bondage, under the kingdom of Satan through the law of the flesh. Nasa sa atin po. Dahil ang church ay dito inilagay ng Diyos yung kanyang pagtitiwala. Dahil bakit pagkakatiwalaan ng church? Because of the covenant na ito ay i-establish natin, our covenant between Christ and us. Kaya kung yung covenant ay nandoon, ibig pong sabihin na andun na yung pagtitiwala ng Diyos that we, the church, is going to carry the real image and likeness of God, na hindi na po makamundo, na hindi na po makalaman, na hindi na po karnal, kundi ito na po. Bakit? Dahil yun po yung magpapanumbalik ng karangalan at kaluwalhatian ng Diyos na sinira ni Satanas since the beginning. Ito na po. Ito na po yung katuparan ng heartbeat ng Panginoon na sinasabi niya sa kanyang Ama na sana'y maging isa sila. Ngunit ang katanungan, sa ating pangangaral sa iba't ibang mga dako, sa iba't ibang mga lugar, ngunit iba-ibang organization o kinasasapian ang sasabihin ng mga mangaral. Ang tanong, maluluwalhati kaya ang Diyos? Pag-isipan po natin maigi. Lalo't higit sa inyo na matatalino at nakaabot at nakapasok sa mahabang panahon sa Bible School, pag-isipan po natin maigi. Dahil yung pagtawag ng Diyos sa mga Gentile to enter into the kingdom of Jesus Christ as a church ay buburahin niya yung lahat ng kaalaman, yung lahat ng buhay na nakagisnan po natin, and will turn our carnal being, our carnal mind will turn and transform into a spiritual mind to live in Christ. Yun po ang katotohanan. Kaya ang tanong, kapatid, sa iyong pagnanais, sa iyong pagnanasa na maglingkod o gustong pumapunta sa langit, ikaw na ba yung fulfillment, the heartbeat of God? Yun po yung katanungan. Alam niyo po kung babasahin po natin itong nangyari, kasi ito po yung tunay na larawan ng iglesia, ng buhay na iglesia. Basahin ko po ulit. And the multitude of them that believe were of one heart and of one soul. Neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things common. And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Neither was there any among them that lacked, for as many as were possessors of lands or houses sold them and brought the prices of the things that were sold. Kung babasahin niyo po ito at titingnan,
Kaya natin? Yun yung tanong. Dahil doon sa kanilang pagka-transform being a real church. Kasi ito na po yung katuparan. Dahil kung titingnan po natin na noong bumaba ang Panginoong Hesus bilang si Kristo, that is the first day that the church start his journey here in planet Earth. At tayo mga Gentile by nature, ay tayo po ay nag-umpisa. When the Lord called Paul. Dahil ang sabi ng Panginoon kay Paul, na inilabas kita mula sa mga taong ito at mga Gentile. At dito ka rin kita ipapadala to turn them from darkness to light and from the kingdom of Satan to God. So doon pa lamang nag-umpisa na magkaroon ng spiritual journey ang mga Gentile na ito ay nagdidesisyon to enter in. Dito pala nabuksan ang pintuan. Kaya po, lagi kong sinasabi na huwag mong tangkilikin, huwag mong akuhin yung mga sinasabi ng Diyos sa kanyang bayan sa Old Testament and even during the time na nandito ang Panginoong Hesus bilang tao, because at that time is still a part of an Old Testament. Huwag mong angkinin yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang bayan. Kaya nga maraming mga tao naligaw, bakit? Inaangkin. Nang sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Yun yung kanyang bayan. Kaya lahat ng mga tao sasabihin, marami akong problema, but you never leave me nor forsake me, Panginoon. Hallelujah! Ako ay ganap na malaya sa Panginoong Hesus. Pero hindi po, mali po yun. Sa kanyang bayan, hindi po niya pababayaan at iiwanan. Pero tayo, ibig sabihin, kapag natagpuan mo the presence of the risen Christ, then ikaw ang manatili sa Kanya. Pero pag iwanan mo siya, wala siyang magagawa. Kaya nga sinabi ni Pablo in Romans chapter 8, if God be for us, who can be against us? Ibig pong sabihin, na kung natagpuan mo na, hindi po pumunta ang Diyos dito para hanapin ka, para puntahan ka. Pumunta ang Diyos dito para ikaw ang maghanap sa Kanya, at kapag natagpuan mo na, manatili ka na sa Kanya, because you are not a Jew, but we, Gentile by nature, is stranger from the commonwealth of Israel. Mali! Kaya nga sinasabi even ng Diyos sa book of Isaiah, anong sabi niya? Do not ponder the past, nor the former things. For I, the Lord your God, make new things, even make a river in the wilderness. At si Pablo, ang sabi niya, huwag mo nang tingnan yung mga nagdaan. Ngunit ang sabi niya, tingnan mo yung hinaharap. Kaya ang ating titingnan ngayon, yung kasalukuyan at ang ating hinaharap upang maabot natin yung hangganan. Nakapokus pa rin tayo sa Old Testament. Nandun pa rin ang ating mga isipan na dapat itong bagong pagdating ng bagong pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay ang dapat harapin na po natin. Because that is the church. The church is empowered by the Spirit of God. The church is going to mobilize through the power of the Spirit of God. Hindi po doon sa kaalaman po natin. Hindi po doon sa karunungan po natin. Kung meron ka bang nalaman, kung meron ka bang napag-aralan, kapatid, ang bunga nito, natagpuan mo ang buhay na Kristo, at doon sa pagkatagpo mo sa Kanya, hindi na po mag-ooperate yung nalaman mo, but He is going to mobilize you into all truth.
Yan yung problema. Because humbleness ay yung sasabihin, Panginoon, magpapakumbaba ako sa iyo. Kami ay maglilingkod sa iyo. Hindi po. Humbleness is to bring down yourself. Empty vessel. Ibig pong sabihin, malaya ang buhay na Kristo na punuin ka ng gagaling sa Kanya. So that you will be able to move according to all the truth of God. Empty vessel, that is humbleness. Pero kung meron kang hindi mabitaw-bitawan, that is pride. Walang humbleness doon. Dahil ang dami pong naglilingkod, but they just want to be recognized in this world. They want honor. Kaya maraming humihiwalay. Maraming gumagawa ng sarili ng grupo. Dahil may natagpuan siyang kakampi. Diba? Kaya ang dami ng mga chaplain ngayon. Hallelujah. Yun po ang katotohanan. Ngayon, ang tanong ko, handa ka ba? Whether you like it or not, kinakailangan. Hindi mo kailangan maglingkod ako sa Diyos. Kailangan iwanan ko na ang aking mga pamilya at maglingkod ako sa Diyos. Hindi po. Kundi, nararapat na ikaw ay maglingkod. Nararapat na ikaw ay matransform into a living church. Dahil kung hindi, impyerno pa rin ang pupuntahan mo. Dahil dito na po nagkaroon ng katuparan, yung sinabi ni Apostle Pablo sa mga Epesos, na ang sabi niya, na bagamat tayo ay hindi kabilang sa Commonwealth of Israel, but God has demolished the dividing wall and make the two one together. So ibig pong sabihin that the Jew and the Gentiles is going to mobilize to carry forth the image and the likeness of God in His Word, leading by His power and His wisdom and knowledge. Yun po yung church. Hindi po yung karunungan kaalaman. Kaya binabasa mo ang banal na kasulatan upang makilala mo ng lubusan kung ano ang pagkatao ng Diyos na tatanggapin at hanapin mo. At kapag natagpuan mo na siya, then allow Him to mobilize you into a highest dimension that the limitation of man ay hindi niya kayang abutin. It is a new habitat that God has prepared for the church, that we may be able to reap the promise of God even to Abraham. The greatness and power of God. So ang ibig pong sabihin, kung ang ibon ay pipit o basang sisiw, sa kanyang pagpupunyagi na nakatingin doon sa agila, sometimes magiging matatransform siya na agila. Ganon din po sa atin. Ang daming nagsasabi that they are a church, na sila ay agila daw puno. Pero kung titingnan mo, mga pipit, ibong pipit, mga basang sisiw. Sorry to say, pero yun po ang katotohanan. Hindi na po tayo. Ang tanging magdadala sa atin to emerge into the center of the heart of God in His holy presence ay yung pong totoong katotohanan, yung salitang humbleness. To bring down yourself sa paanan ng Panginoong Yesus with empty vessel. Wala nang nilalaman. Bakit? Kasi kung meron ka pang natitira na kaalaman, that will hinder you to enter. Dahil meron ka pang maidadahilan. Kaya yun yung sinasabi ng Panginoon, that you cannot serve two masters. Satan is the master of the flesh. He is the master of a carnal life.
And Jesus is the master of the Spirit because God is a Spirit. Ang problema lang, kapatid, nagiging isa tayo doon sa sinasabing ang Panginoong Hesus ay ang tagapagligtas ay Diyos. Pero ang problema, hindi maiwan-iwan. Yung karnal na kaisipan, yung kahalagahan ng mundo, kanyang pinanggalingan, yung kayamanan nandito sa daigdig, hindi maiwan-iwanan doon sa kanyang kaisipan. Kaya nagsasama ang karnal at espiritual sa buhay ng mga mangangaral. And that is serving two master. But God says, kung gusto mong lumipat sa akin, iwanan mo si Satanas. At kung di mo siya maiwanan, huwag mo nang iwanan, ngunit huwag mo na akong hanapin magpakailanman. Yun po ang ibig sabihin. Kaya ngayon, ang tanong, itong nabasa na ito, na scripture, hindi po mananatiling scripture o binabasa. Kundi ito ay magkaroon ng katuparan sa bawat buhay na nagnanais to be a part in the kingdom of God, to live in heavenly paradise sa walang hanggang buhay. You need to be transformed and convert into a reality of a living church. But tinatanong ko, ano ang iyong desisyon? Kapatid, kung minsan mahirap gawin, lalo na when it comes sa mga possession, mga pag-aari at kayamanan. Bakit? Kasi nasanay na po tayo, isipan po natin na yung buhay natin dito ay hinahanap natin ang kinabukasan sa pamamagitan ng kayamanan dito sa daigdig na ito. Kapatid, sinasabi ko po sa inyo na dito sa daigdig wala ng kinabukasan. Ever since the beginning na dumating ang kondemnasyon sa buhay ng tao, ang physical na katawan natin ay sakop na ng bulok. Bulok na buhay. Bulok dahil ito po ay tahanan lamang. Tahanan mo lamang supposed to be. Ngunit ito yung bumilang ko sa iyo. Yung tahanan na ito ay kinandaduhan ni Satanas. At rinain niya tayo ayon doon sa kanya pong batas. Kaya po, hindi makalabas-labas ang tao. Dahil dito sa buhay na ito, ay binulag niya tayo at nabingi. Kaya nga sinabi ng Panginoon that the heartbeat of God ay yung maging isa ang lahat. Bakit? Dahil iisa ang Diyos. Iisa ang kanyang, iisa ang Ama, iisa ang Espiritu. It is the Holy Spirit. Paano sasabihin yung kabila? Andito ang katotohanan. Ang lalaki, yung mga simbahan, ang gaganda yung kanilang mga instrumento. At ang ipangapangaral nila, humingi kayo sa Diyos. Kung problema ninyo ang pera at wala kayong ganito, may problema kayo sa Diyos. Inusig pa. At yung isang gawain na natanyag dito sa Luzon, napakaraming mga member. Alam niyo po yung pinaka-head nila. Ang itinuturo, ang sabi, paano mo sasabihin na ikaw ay binendisyonan ng Diyos kung di mo mabili ang lahat ng gusto mong bilhin? Nakakatakot na katuruan. Ngunit marami ang yumayakap sa bagay na ito. Bakit? Dahil ang alam nila na kung sila ay punong-puno ng kayamanan at salapi, may kinabukasan sila dito sa daigdig na ito. But I tell you the truth, kapatid, whether you have money or without money, but you clip yourself into the presence of the risen Christ, ikaw ang pinakamayamang tao sa balat ng lupa dahil yung kinabukasan mo ay walang hangganan hanggang doon sa eternity. Dahil kung hinahanap mo, kaya sabi ng Panginoon, if you want to find your life, you will lose it. But those who lose their life because of me, you will find it. Kung hinahanap mo ang iyong buhay dito sa daigdig na ito, mawawala mo ang iyong kaluluwa. Kaya nga sabi ng Panginoon, makantan mo man ang buong mundo.
Ngunit kung nawala mo ang kaluluwa mo, anong halaga yan sa'yo? Sa impyerno ka pupunta. Pero yung pong imbitasyon ng Panginoon ay napakaganda. Na ito ay, kapag pinili mo siya, ay bibigyan ka niya ng walang hanggang buhay, na doon sa lugar na yon ay puro aircon. At malilihis ka sa lugar na kung saan ay puro apoy. Na ang init ng apoy na yon, it is a 15 million degrees Celsius heat. Mag-isip-isip ka, kapatid. Napakahirap lamang na bitawan. Hindi naman ibig sabihin na walang kwenta ang mga possession. But then, siguraduhin po natin na ito ay makakatulong for God's kingdom sa mga taong walang-wala. Hindi ko sinasabi yung mga tao sa mundo. Ang sinasabi ko, yung mga tunay na naka-establish their covenant relationship, they are a part of your possession. Kaya lamang napakahirap dahil dito na tayo nasanay. Na ito ay para sa aking pamilya, ito yung para sa aking anak. Pero kung titignan po natin yung larawan ng tunay na iglesia, na ito ay na-transform, noong magkaroon ng katuparan yung pangako, ang sinasabi rito na ni isa sa kanila ay walang nag-iisip na yung kanyang ari-arian ay sa kanya lamang. Kaya nga ibinenta nila yung kanilang mga tahanan, mga lupain, at yung napagbilhan ay inilagak sa harapan ng mga apostoles at hinati-hati ito ayon doon sa pangangailangan ng bawat isa. And no one, ang sabi rito, neither was there any among them that lacked, for as many as were possessors of lands and houses sold them and brought the prices of the things that were sold. So ito yung magiging damdamin. Bakit? Kasi kung hindi mo kayang gawin na gamitin for the glory of God, ang mag-aari sa iyo ay yung kasakiman, the greediness, and that is the spirit of darkness. Greediness. Kaya nung sabi ni Pablo, everything you do it for the glory of God. Hindi ko sinasabi ito dahil gusto kong may parating sa inyo. Pero sinasabi ko dahil ito po yung kaganapan. Ito po yung katuparan ng pangako ng Diyos na ibubuhos sa iglesia. Ng katuparan ng pagiging isa, na ito yung heartbeat ng Panginoon. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, kapatid, are you the one, the fulfillment of God's heartbeat? Ikaw ba ito? Kaya yun lamang po ang iiwanan ko sa inyo. Sana po, gabahagi po tayo sa punong-puno ng kagalakan to enter into the presence of the risen Christ and be clothed with love and compassion. At mawawala lahat yung mga greediness, yung mga kasakiman, yung mga lahat ng bagay na ito ay itinanim ng demonyo sa ating kaisipan. Kaya nga, empty vessel, because God does not want anything that came from the Satan's kingdom. Maging sa katwiran at karunungan kaisipan po natin. Allow Him to change all these things through the wisdom and knowledge of God. Dahil sabi ni Pablo, do you not know that the mind of Christ is in you? So, allow that mind to mobilize into your whole being and not your own understanding. Kaya yun lamang po mga minamahal na mga kapatid. I pray that we
are a part of the fulfillment of the heartbeat of God. Magandang umaga po sa inyong lahat. Father, we thank you for this day, a day, Lord God Almighty, that you proclaim the reality, O God, of your promises that will manifest into the life of all the people na nagnanais, Lord God Almighty, to be a part in your kingdom, to live in a heavenly paradise, O God Almighty, that as we still have a chance and time, Lord God Almighty, Lord, kami ay mamobilize at matransform into that reality of the living church, Panginoon. Here we are, and I pray that everyone will be able to bow down into your presence sa iyong paanan, Panginoon, in order to entitle themselves, alisin lahat yung kanilang mga dala-dala, even sa kaisipan, and fully, Lord God Almighty, enter into your holy presence na empty vessel, O God Almighty, that as we enter, you are going to feed us with your knowledge, wisdom, and glory in Jesus' mighty name. Father, we thank you and I pray that your favor shall fall upon all those people that acknowledge this reality and longing to be a part of it for the fulfillment of your family. Father, we thank you and protect all everyone. And I seal all these realities with the power of your blood and with the power of your resurrection. And that no one should compromise himself into, Lord God Almighty, sa mapanlinda na kaisipan ng mundo. Father, we thank you. We give you praise, glory, and honor. We most wonderful and Savior Jesus Christ. Amen and amen.